Tayo po'y manalangin. Panginoong Ama, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. You have seen us through in your goodness and your great love for the whole of year 2025. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa buong sangkatauhan. Salamat po sa sakripisyo na ginanap ng Panginoong Yesus sa cross sa Kalbaryo para sa aming kaligtasan, sa aming for our redemption, for deliverance and life eternal and life abundance in Christ Jesus. Salamat po at sa lahat ng mga araw na nagdaan na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay sa iyong dakilang kapangyarihan. Panginoon, sa aming pong as we welcome and lead in this new year of 2026, ikaw din po ang aming inaasahan ng iyong makapangyarihang kamay at dakilang pag-ibig at pagliligtas, ang kikilos at gagabay sa amin sa lahat ng oras ng aming mga buhay, sa aming mga sambayan, at sa mga ministeryo, mga gawain na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Sa paggabay ng banal na Espiritu, amin pong pinasasalamatan na tunay nga na we declare that 2026 as a year of victory, and whatever the enemy had stolen in our lives, in our family, and in all our neighbors and all our nations, Panginoon, it will be restored. This is a year of restoration. Panginoon, pinapahayag po namin dahil ikaw po ang Diyos na nagliligtas, ikaw po ang Diyos na nagpapala, ikaw po ang kumikilos at nagbibigay ng iyong sa iyong kagandahang loob sa lahat ng bagay na inihanda mo na sa amin sa buong taong ito. Ngayon pa lamang po sa pagsisimula ng bagong taon, ikaw po ay aming sinasamba. Patuloy na mamahalin, patuloy na paglilingkuran. Patuloy na sa iyo lamang namin ipagkakaloban lahat ng papuri, pasasalamat, luwalhati, at pagsamba sa buhay na ito na iyong niligtas at pinagpapala. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin. Amen, amen, amen. Good morning, everyone, and happy and prosperous New Year. Sa Panginoon ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa ating pong pag-aaral ngayon ay papahayag sa atin ang kayamanan na meron na tayo. This world is trying to have. Ang mundong ito ay nagsisikap na makuha nila ang kayamanan. Pero ang katotohanan po sa ating mga Kristiyano, tayo po ay pinagkalooban na ng kayamanan. Kailangan lamang po ito'y ating akinin, maunawaan at ipabuhay. Pangalawang Korinto 4:7. Asa na? Sabi po dito, we have treasure in earthen vessel. Meron po tayong kayamanan sa sisidlang ito. With this a treasure in this earthen vessel. Ayan po. Nasa atin na. Ang ating pong papag-aralan ngayon, ano po ba itong kayamanan ito? Kasi ang mundo nga po ay naghahangad ng kayamanan ng mundo. Pero tayo po ay ating papag-aralan, ano na ba yung nasa atin ngayon na pinagkaloob na ng Panginoon? Upang sa pagsalubong natin ang bagong taon, meron tayong baon, meron tayong hinahawakan, meron na tayo sa ating buhay na kaya nating sumuong, kaya nating sumalubong, kaya nating mamuhay sa isang bagong taon na meron ng pagtatagumpay. Amen. Meron na po tayong baon sa paglakad natin dito sa bagong taon na ating sinasalubong. At itong pong pag-aaralin natin ito na kayamanan is based on biblical principles.
Sabihin nga po natin, biblical principles. Hindi natin ipagmamagaling yung kung ano na yung meron tayo sa ating bahay, ano na yung ating na-attend, ano na. Ang ating pong hawak at pinagmamalaki sa buong mundo is because God has given us this treasure according to His biblical principles. At dahil tayo po'y nagsisimula sa isang bagong taon, simulan po natin sa Genesis. Di po ba? Sino po ba dito ang nakatapos na ng Revelation at magsisimula na naman sa Genesis? Amen! Hallelujah! Sa bago pong taon gawin natin, make it a purpose and a point in our lives na matapos natin ang pagbabasa ng Biblia sa buong taon. So let's start with Genesis. Sa pagkaunawa po natin sa mga biblical principles na ito, ay mauunawaan natin na ano ba ang kahulugan ng buhay. Importante po na sa ating pag-aaral na ito, sa bagay ito po yung review para sa bawat isa sa atin. At magiging kasangkapan din po natin upang maipahayag natin sa mga tao maraming tao sa ating palibot na nawalan na ng pag-asa sa buhay. Kaya po, sa ating pag-aaral, mauunawaan natin ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay. At dahil ginagawa natin, simple na lang po na ipahayag natin sa mga tao na nawala na ng pag-asa. Marami po sa ating kapaligiran ng mga tao na nawala na ng pag-asa. Lalo pa na ang Pilipinas ay nagiging bantog ngayon sa world news. Kaya lang po, hindi sa ibang klase, no? Kaya po tayo mga Kristiyano, na naunawaan na natin at nasa atin yung kayamanan, tayo po ang makapagpapahayag ng bagong pag-asa sa mga tao na nawala na ng pag-asa at kahalagahan ng buhay. Sa ating pong pag-aaral, ay maunawaan natin ano ba ang kahulugan ng buhay upang ito'y ating maipahayag ng simpleng kaparaanan. Okay. Ano po ba ang purpose and significance ng ating existence? What is the purpose and significance of our existence? Hindi naman ako mahal ng mga parents ko eh. Yun lang panganay ang favorite. Yeah. With this study, we will know our purpose and significance. Ano ba yung kahalagahan natin? Bilang isang miyembro ng pamilya, bilang miyembro ng isang sambayan o simbahan, Kasi we belong to many levels of life. At dapat, alam natin ano yung ating purpose, ano yung ating significance, so that we can do it the best that we can. Magagawa natin ito the best that we can because alam natin ano ba yung puhunan natin, ano ba yung meron na tayo. Hindi yung tayo pa naghahanap ng, ay, pag natanggap ako sa trabaho ito, magiging na ako. Hindi yun eh. Nasa atin na ngayon, yun ang ating pinag-aaralan. Kaya we will excel kung saan man tayo ilagay ng Panginoon, alam na natin na tayo may pagtatagumpay. Merong purpose at may kahulugan ang ating buhay kahit saan tayo ilagay ng Panginoon. Yun po ang pangalawang purpose. Ang pangatlong purpose is, unawain natin what is happening sa ating buhay based on the Word of God. Unawain natin. Kasi marami pong tao may sariling agenda na pagka hindi natupad, magtatampo na sa Diyos o sisisihin nila ang Diyos. Pero understanding what is happening sa ating buhay ngayon, na ayon sa kalooban ng Diyos, we will always rejoice in the Lord. Hallelujah! Lagi tayo magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng nagaganap sa ating buhay. Ito po ang ating layunin sa pag-aaral ngayong umaga. Sa Genesis chapter 1 po, ay
nandun ang pasimula. In the beginning, God. Sa Genesis chapter 1 po, ay nagpapahayag na may Diyos na nag-iisang magpasawalang hanggan at nagmamahal na Diyos sa atin. There is one God eternally loving us, who created the heavens and the earth and everything around us. Ano pong ibig sabihin nito? Nakapokus ang ating mata sa Panginoon. Kaya anuman ang nangyayari sa ating buhay o sa ating kapaligiran, nakatuon ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating spirito sa Panginoon na siya ay Diyos. Siya lang ang Diyos, wala nang iba. At siya lang ang makapangyarihan, an eternal Diyos, hindi siya nagbabago. Ano yung pangako niya na ating nababasa sa Biblia, ay gaganapin niya. Kahit siya ay Diyos na matapat. So wala po tayong nakikita magiging hadlang o problema sa ating paglakad ngayon sa isang bagong taon. Because we have one God. Kahit ano pa yung ginagawa nila dyan, kahit ano pa yung nangyayari dyan, we stand on the Word of God na sinasabing, siya lang ang Diyos, wala nang iba. At siya ang ating sinasamba. Hindi na tayo kakalimutan. Lagi na tayong sasamahan. Di ba? So, lagi tayong matagumpay. Lagi tayong masaya. Wala tayong nakikitang problema knowing that we have one God, the Creator of all things, and He is loving us. Lagi tayong nakangiti dahil mahal tayo ng Panginoon. Okay, God created in Genesis 1:26. Ito po puro kayamanan ng ating pinag-uusapan. Alam po natin na man, sabi niya, let us make man in our own image and likeness. Hallelujah! Ito po ang katugunan sa aking buhay. Dahil nung maliit pa po ako, ay sinabihan ako ng mga tito-tito na ako daw po ang pinakapangit na anak ng nanay ko. Salamat na lang po may Genesis 1:26 that says, I am created in the image of God. At ako po'y nakabangon mula sa aking pagkakadapa sa sinabi ng aking mga tito-tita. Hindi ko na sila pinaniniwalaan. At kahit sino magsabi sa akin ng negatibo, meron na akong pinanghahawakang kayamanan na ako'y ginawa ng Panginoon according to His image and likeness. Amen po. Hindi po ba? Masaya po ba lahat na maunawaan na anuman po ang ating kulay, anuman po ang ating tayo po may mataas o tayo matangkad o tayo banda. The truth is, we are created in the image of God. Wala na tayong problema doon, di ba? Okay. So, ito pa po ang treasure natin. Tayo yung ginanap, tayo yung kin-create, nilalang, ng Diyos ayon sa kanyang wangis at likeness and image. Okay. Ang lahat po ng ginanap, ginawa ng Panginoon sa Genesis, sa loob ng 6 na araw, ginawa po niya ito sa magitan ng pagpapahayag ng kanyang makapangyarihang salita. Let there be light, and there was light. Lahat po yan, ginanap niya sa magitan ng kanyang salita. Ito po ay naganap. Pero sa paggawa po ng tao, ito po ang special pa nating kayamanan, hindi po tayo sinabihan, let there be Adam. Sa Genesis 2:7 po, ay nagpapahayag na kumuha ang Panginoong Ama ng dust, alikabok, at pinorma niya ng tao. Ibig sabihin po, ang ating pagka-form, hindi po sa salita lamang ng Diyos, kundi ang kamay po ng Diyos ang naglilok
sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Marami pong mga bata nakatingin lang sa nanay at tatay nila. Kahit ang matatanda po sasabihin, ay, yung anak namin kamukha ni mami, yung anak namin kamukha ni daddy. Hindi po ganun. Tayo po ay nilalang ayon sa wamis, image and likeness of God. Una. Pangalawa, tayo po ay hindi po tayo RTW. Hindi po sinabing letter B. Naganap at naporma ang tao dahil sa kanyang makapangyarihang kamay, kumuha siya ng dust at nililok niya ang tao mula sa kanyang makapangyarihang kamay. Hallelujah! Kaya tayo po ay handmade. Amen! Kanina po. Tayo po ay nililok ng Panginoong Ama ayon sa kanyang kwamis at likeness and image at pinorma ng kanyang makapangyarihang kamay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po tayo RTW, hindi po tayo ukay-ukay. No, ano po? Isa po yun sa kayamanan natin. At hindi lamang po yan. So, kayamanan number 3 na po natin. Sa Genesis chapter 2, kasama din po sa chapter 2, yung pong dust na pinorma ng Panginoong Ama sa pagitan ng kanyang kamay ay kanyang hiningahan ng kanyang hininga. And God breathed on the nostril. Ibig po sabihin, ito po yung isa pang napakakayamanan natin. Yung hininga po ng Diyos ang ibinigay sa tao upang ang tao ay magkaroon ng buhay. Ibig sabihin po, yung ating hininga ay galing sa Diyos. Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Maunawaan po natin ito. Hindi na natin sasabihin, ay, kinalimutan na yata ako ng Diyos. Wala pong pwedeng magsabi ng ganon, not unless hindi natin ipahayag sa kanila ang katotohanan, na tayo po ay binigyan na ng Diyos ng kayamanan sa pagitan, na tayo nililok niya ng kanyang makapangyarihang kamay, tayo ay ginawa niya ayon sa kanyang wangis, image and likeness, at yung ating pong hininga ay galing sa Diyos. Ang tao po ang nakakalimot, pero never na ang tao ay magsabi na siya'y nakalimutan ng Diyos. Because the breath of life na ating ngayon na dinadanas ay galing sa Panginoon. Hallelujah! Amen and amen. At ito po ay napatunayan ng science. So, base na po ito sa Biblia at napatunayan po ng science. Noong pong June 26, 2006, si President Clinton ng United States at kasama ang mga kilala na mga scientists ay gumawa po ng mga pag-aaral. At itong pag-aaral ay pinangalanan nila na language in which God created life. Paano ba yung buhay na ginawa ng Diyos para sa tao? Pinag-aralan po nila yan, niresearch po nila yan. At magandang balita po para sa buong mundo na nagpapatunay ito sa mga biblical principles na ating pinagpapag-aralan ay pinatutunayan ng science. Ang ating pong DNA, di ba, para ang bata ay makilala kung sino yung tunay na tatay. Di ba issue ito ngayon sa mga Marcoses? Ay tinitest ang DNA ng bata upang makilala sino yung tunay na tatay. Amen. Tayo po, buong mundo, ang mga tao, ay merong DNA na
magugulat natin anong ibig sabihin. Ang DNA po natin ay may 4 na elemento. Una ay hydrogen. Sa Hebrew language po, makikita natin ito sa Salmo 119. Di ba? May mga letters sila doon, mga Hebrew. Sa Hebrew letter, it represents Y. Yung hydrogen po represents the letter Y. Okay. Nitrogen, ito yung pangalawang bahagi ng ating DNA. In Hebrew language is called Hey, H-E-Y. So meron tayong H, meron tayong Y, meron na tayong H. Ang oxygen, ang oxygen po sa Hebrew language, it could be V or W. Makikita po natin yun yung division sa Psalm 119. At kunin po natin, kinuha nila yung W. So now we have YHW. Ang susunod po, the last is carbon. Ang carbon po, for Hebrew language is Gimel. Ang kanila pong sign sa Gimel is H. So we have YHWH. Ang Hebrew po, wala pong A-I-I-O-O. Wala po silang A-I-I-O-O. So basahin po natin yung YHWH. Ano po ang word? Sigaw. Yahweh! Yahweh! Hallelujah! Sino nagsasabi na ang Yahweh ay ano? Paano nila mapapatunayan yun? Ito napatunayan nito. Research po talaga ito, mga taga-United States and renowned scientists. Tapos DNA pa natin ito. Ibig sabihin, the name of Yahweh, the most powerful God, the eternal God, ay naririto sa ating buhay. Ano pa po ba ang kulang natin? Ito po yung mga kayamanan natin na dapat natin pasalamatan at ating pakinabangan. Sa ating kaunawaan na ito, baka lalakad tayo nakataas ang balikat. Knowing na kahit anong kaaway dyan, ay hindi pwedeng manalo sa atin. Because the mere fact that we are created in the image of God, the breath of God is in us, and the fingerprint of God is in us. Nakikita ito ng kaaway. And yung DNA natin spells the name of Yahweh. Ano pa laban nila? Wala na, di ba? Okay. Kaya lang, and because of this treasure, dahil ipinagkaloob na ng Panginoong Ama lahat-lahat na kailangan natin, sa Genesis 26 pa rin po, kasama, kaduktong, when God created man in His own image and likeness, God created men and women, and sabi po ng Panginoon, the three of them had a conversation and sinabi nila, let them have dominion. Hindi lamang po tayo pinagkalooban na ng lahat-lahat na nating kailangan upang magtagumpay dito sa mundo. Binigyan pa po ang tao, the first Adam, ng kapangyarihan na pamahalaan ang lahat ng created things of God in the beginning. At alam po natin na ang Panginoon sa kanyang pananalita at pangako ay hindi nagbabago. Kaya po mababasa natin sa Biblia, kung meron pong gaganapin na dakilang bagay ang Panginoon sa mundo, siya po'y tumatawag ng tao. Halimbawa, sa kapanahonan, naggunawin ng Panginoon ang mundo.
tinawag niya si Noah, ginamit niya si Noah. Sa lahat po ng mga dakila at mga nakagigilalas na mga naganap sa mundo, siya po ay gumagamit ng leader. Siya po ay gumagamit ng tao. Hindi lang po niya ginagawa ito sa kanyang kapangyarihan dahil kaya niya itong gawin. But because God has given dominion over man, over the created things of God, hindi niya po ito, He will not deny the privilege and the power that God has given to man to have dominion over the earth. Kaya po, sa ating kapanahunan, ano man ang pinapagawa ng Panginoon, ibig sabihin, you are the appointed person that God will use upang ang kanyang kalooban at milagro ay magaganap. Because God has given dominion over man. Hindi siya gagawa ng diretsyo. But it has to pass the person because God in the first creation had given man the dominion. Hindi po niya lalakpasan ang kapangyarihan na pinagkaloob niya sa tao that man will have dominion over the created things of God. Amen. Ito po sa ating kapanahunan, iisipin natin, tayo po yung mga presidente. Nabasa niyo ba yun? Gusto mag-presidente sa impyerno? Hindi siya pwede mag-presidente sa Pilipinas, sa impyerno na lang daw. Ano ba yan? But the truth is, we are the appointed leader in every place that God has appointed for us to be and to do for His glory and for our honor. Kaya nga po, pag pinakaharap ka ng Panginoon sa isang gawain, do it the best that you can. Because you have the treasure, you have everything na kailangan mong gamitin so that ang kalooban ng Diyos ay maganap at matupad ang kanya naisin because He had given dominion over you, over created things, that dominion and power is upon you already. Okay. At hindi lang yan. Sa verse 16 ng Genesis 2, hindi lamang binigyan tayo ng awesome power and dominion and stewardship. Binigyan pa ng Panginoon ang tao, the first Adam, ng lahat ng kanyang kailangan. Genesis 2 verse 16 ay pinahayag ng Panginoon na itong kailangan nyo. Lahat ng prutas, lahat ng pagkain na nandiyan sa Garden of Eden, pwede niyong kainin. What an awesome blessing! Pipitas ka na lang, hindi ka na magtatanim. But, alam po natin, pag binigyan tayo ng blessing, ng privilege, there is a companion of responsibility. Kailangan makita tayo ay responsible. Makita na tayo ay dedicated. Makita na tayo ay tapat. At meron doon po sa Garden of Eden, matapos ibigay ng Panginoon ng lahat ng kailangan ng first man, ni Adam, isa lang po ang responsibility and the commandment na pinagkaloob ng Diyos na susundin ng tao. Isa lang. Sa lahat ng kayamanan, sa lahat ng dominion, sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng presensya, sa lahat ng ipinagkaloob ng Panginoon na kayamanan, kapangyarihan sa tao for the first Adam, isa lang ang kautusan na dapat nilang sundin. Alam na po natin ito, nare-review ko lang. Pero yung bunga ng puno sa Garden of Eden, sa gitna ng Garden of Eden, ay hindi niyo pwedeng kainin. Isa lang! Sa lahat ng
kayamanan, sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng kagandahan, sa lahat ng biyaya, isa lang ang test ng responsibility ng tao na hindi kakainin ang bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama na nasa gitna ng Garden of Eden. Pero ito po ang malungkot na pangyayari sa panahon ng First Adam. Sa kabila ng lahat ng biyaya, dumating ang paglayo ng tao sa presensya ng Diyos. Ang una pong temptation na ginagawa ng kaaway, at tingnan natin itong pattern. Ang salita po ng Diyos ay kanyang dinidistort. Sabi ng Panginoon kay Adan, pwede niyong kainin ang lahat ng bunga ng puno na naririto sa Garden of Eden, huwag lang ang isa. Ano sabi ng kaaway? Sinabi ba ng Diyos na hindi niyo pwedeng kainin? Yan. Dinagdagan lang niya ng nut. Sabi ng Diyos, pwedeng kainin lahat. Sabi ng kaaway. Kasi, pamilya na sila sa sinabi ng Diyos na ang lahat ng bunga ng puno sa Garden of Eden ay pwede nang kainin. Alam na nila yun, napapasok yun, naka-computerize na yun, naka-download na. So, yung din ang ginamit ng kaaway, kaya lang dinagdagan niya ng no. Yun po ang isa sa kilos ng kaaway na dapat natin pagmasdan o intindihin. Gagamit sila ng salita ng Diyos, pero may dagdag sila. Yun. Ito po ang ating pinag-aaralan. Distorted. At si Eva naman, na hindi naman siya ang leader, hindi naman siya ang binigyan ng dominion, kundi yung si Adam, ay nakialam. At siya ang sumagot-sagot. At iba naman ang kanyang sinagot dahil hindi naman siya ang yung kinausap ng Diyos. Ngayon, nakita nila nung kanilang mga mata ay mabuksan. Nakita niya na, oo nga naman, bakit ba pinababawal sa atin ang kainin itong bunga ng puno ng pagkaalam ng masama at mabuti? Napakaganda naman at mukhang napakasarap. Yan. Ibig sabihin, ibinigay na ng Diyos lahat. Pero, naghangad pa sila na makinig sa daya ng kaaway. It is good for food. Binigyan na nga sila ng lahat ng kakainin. Gusto pa nila ng dagdag. Gusto pa nila ng more. Yan kasi ang alok ng mundo. Kahit sa atin, you have to have more. Pwede pa. Kahit yung lupa ng kapitbahay, pwede pa gagawin. Ganun ba? It is pleasant to the eyes. Alam na natin na ang mata ng tao ay isa sa kaparaanan ng kaaway na magagamit upang ikaw ay mapalayo sa Panginoon. It will make one wise. Basahin nyo na sa Genesis 3. Other way around. Maraming tao na gusto nilang sila'y maging tanyag, gusto nilang maging mayaman, gusto nila na maging matalino sa ibang kaparaanan. Pero ito pong pinag-aaralan natin. Ito po yung kaparaanan ng Diyos. This is the biblical perspective that we can enjoy. Alamin lang natin na naririto na ito sa atin. We can enjoy it. So, ang nangyari po, dahil sila'y nadaya ng kaaway, sila ay naghangad na mas, they desire for more. Ay nagkasala sila at nakita nila na sila ay hubad. Nahubad sila. Nahubaran.
At sila'y gumawa ng kaparaanan na makapagtago. Gumawa sila ng mga dahon at pinagtagpi-tagpi nila at tinahi-tahi nila upang itago ang kanilang kasalanan. Pero ang Panginoon po, dahil mahalaga ang tao na kanyang nilalang ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang nililok na kamay at hiningahan ang kanyang hininga at binigyan ng kapangyarihan. Hindi po niya agad-agad bibitawan ang kayamanan na binigay ng Diyos sa tao. So nagkaroon po ng confrontation sa verse 9 ng Genesis 3. Ito po'y nagpapahayag na hindi agad-agad na i-give up ng Panginoon ang sino man sa atin. Kahit po tayo, ay naman yung nagdaan nating buhay, hindi po tayo give up ng Panginoon. Amen. Alam po natin, sinasabi sa New Testament, lahat tayo nagkasala at nawalan. We all have sinned and come short of the glory of God. Pero kahit po tayo lahat nagkasala, kahit na sa panahon ng ating pagkakasala, minahal pa rin po tayo ng Panginoon. Kasi ang kanyang buhay ay pinagkaloob niya sa atin. Doon po sa Genesis chapter 3 pa rin, samantalang kinumpronta niya si Adan at si Eva, siya rin po ang gumawa ng kaparaanan upang matakpan ang kahihiyan na ginawa ni Adan at ni Eva. At sabi po doon sa Biblia, ay kumuha siya ng skin. Ibig sabihin, para makakuha ka ng skin sa isang hayop, kailangan mamatay. At dito po natin makikita ang redemption message. Kasi sa John 1:29 ay pinapahayag na Jesus is the Lamb of God who was sacrificed for us. Kahit ano pong kasalanan, naikwento ko na po yun, na nung ako'y nagpaparod pa dito sa Cavite, sa Imos, inabot po ako ng gabi. Eh, ang bus lang po noon ay sa ulog lang. Napasakad po ako doon sa pinakalikod. At ang mga katabi ko yung mga lalaki, mga macho. Pero hindi po ako natakot sa kanila, kinausap ko. Sabi ko, Manong, anong pangalan mo? Sabi niya, Rudy. Sabi ko, Rudy, mahal ka ni Jesus. Nagulat siya. Sabi niya, bago mo sabihin ulit sa akin yan, makinig ka kung sino ako. Ako nakakatakot mo. Sabi niya, alam mo bang sobra pa sa 50 tao ang napatay ko na? Dapat tumakbo na ako palabas, no? Baka gawin niya akong 51. Sabi ko, sasabihin ko pa rin ulit sa inyo, mahal kayo ng Panginoon. Amen. At siya'y tumahimik. Dahil ang pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin, ang kanyang hininga, ang kanyang mark ng ating mga kamay, ang DNA na siyang nakapangalan sa kanya. Hindi po niya tayo agad-agad bibitawan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang. Di po ba, maging sino ka man, kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, hindi kanya re-reject. God is always seeking for Adam na kanyang paparuan ng kaluwalhatian ng Diyos. Alam po natin, okay, sa madaming pag-aaral na tinuturo sa atin ng ating pastor, busog na tayo
sa mga biyaya at pangako ng Diyos. Ito pong ating pag-aaral ngayon ay review lamang at unti-unti natin pinag-aaralan upang madali lang natin na maibahagi sa iba. Kita natin yung mga pulubi dyan. Hindi po ba ang tunay na Kristiyano, yung mga pulubi sa Quiapo ay tinatarget ko na. Kinakausap ko na po yung mga, kaya lang, hindi ko pa alam kung anong dadalhin ko sa kanila, pero kinakausap ko na po yung mga pulubi sa Quiapo. At ako pinagbawalan. Sabi nila, huwag mong pakialaman niya. Dahil may nagmamay-ari dyan. Totoo nga po pala. Meron sindikato na humahawak ng mga pulubi at kahit gusto ko silang tulungan, ay hindi ako pwede. Pero sa ating pong napag-aralan ngayon, sino po yung ating makatabis sa upuan na tayo nagbabiyahe? Ay yung ating suki. Sa Iloilo po, yung mga suki ko sa palengke. Magiging Kristiyano na. Ito lamang po, ito pong ating pinag-aralan ngayon ay katotohanan na madali natin maipapahayag sa kanila dahil nasa atin na. At madali nilang maunawaan. Hindi po tayo magsishare sa pulubi na sasabihin natin, alam mo ba na, because God so loved the world that He gave His only begotten Son, magme-memory best ka sa kanila. Totoo din po yun. Pero kung iisa-isahin natin at ating ipapahayag, dahil ito'y naunawaan na natin at ito'y nasa puso na natin, madali po natin maipapahayag sa kanila. Ang tawag po doon, yun ang radiation, yun ang magandang radiation. Yung pag-ibig, yung buhay, yung dominion, yung power na nasa sa atin na, ay nagra-radiate doon sa ating kausap. Ito po ang purpose ng ating pag-aaral ngayon. Madali po natin maipapahayag sa mga tao na nawala na ng pag-asa sa buhay at hindi nila alam ang purpose nila sa buhay ngayon sa pagharap ng bagong taon. Kaya nasa sa atin na po ang kayamanan. Sabihin nga po natin, kayamanan! Na nasa sa atin na kaya na po natin ipamahagi sa iba sa maliwanag na kapahayagan sa kanila na madali nilang mauunawaan dahil ito pinaunawaan natin at ito yung nasa sa atin. So as a sort of alam po natin na ang Panginoong Jesus ang kordero ng Diyos na siyang nagtakip, nag-alis ng lahat ng bahid ng kasalanan sa panahon na tayo ay lumapit sa Kanya at isinuko ang ating buhay. Tayo po'y nakatanggap ng kaligtasan. Amen! So ito po ang pinag-aralan natin na kayamanan na nasa sa atin na ito po ay nagdulot na sa atin ng kaligtasan. Wala pong pwedeng tao magsasabi, ay, mga buwan na yan. Hindi po natin sila pakikinggan. Okay. Alam po natin ano na yung kayamanan na nasa sa atin na kahit ano ba sabihin nila because we have learned this through biblical principles. Biblical perspective. Alam po natin. Kabisado na natin, no? Alam natin. Tapos, at ang kagalingan. Alam po natin na dahil tayong pinagalingan ng Panginoon, iniligtas tayo natin, ako ng Panginoon, tayo ng Panginoon. Tayo naman po ang gagamitin ng Panginoon upang ang buhay na ito na kanyang pinagpala ay maging pagpapala sa iba. Marami po diyang may sakit. Sakit, unang-una sa kanilang espiritu. At ito pong ating napag-aralan ay simple lamang na maisishare natin sa kanila at tatanggap sila ng kagalingan. Unang-una sa kanilang spiritual life. Di ba? Kasi pinagaling tayo. Sabi sa Isaiah 53,
Panginoong Jesus na ang tumanda. Ano po? So we have the peace. John 14:27. The peace. Sabi ng Panginoong Jesus, my peace. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ang kapayapaan na nakikita niyo dyan sa mundo. But let it be the peace. My peace I give to you. Yan din po ang isishare natin sa iba. Yung pong kapayapaan na dinala ng Panginoong Jesus dito sa mundo, ang ating isishare sa kanila. Prosperity! Hallelujah! Kayamanan pa rin. 2 Corinthians 8:9. Sabi mo doon, ang Panginoong Jesus ay nabuhay ng nasa kahirapan upang sa kanyang kahirapan ay madala tayo sa kanyang kayamanan. Through His poverty, we become rich. Ibig sabihin, yung dapat nating paghihirap, yung dapat nating pagkadahok, kakulangan natin. Ang Panginoong Jesus na nagdusa. Hindi na natin kailangan duplicate. Sasabihin natin, kung tayo dumarating sa panahon na meron tayong kinakausap na tao naghihirap, sabihin natin, tinapos na ng Panginoong Jesus yung mga paghihirap. Kailangan lang tanggapin na natin ang pagtatagumpay. Tanggapin na natin ang kasaganaan. May kasiguruhan tayo dahil alam natin ano ang ginawa ng Panginoong Ama sa pasimula ng kanyang paglalang sa tao at siya Diyos na hindi nagbabago. So we have prosperity, deliverance from curses. Galatians 3:13. Yung pong mga sumpa ng mga ninuno na dapat ay hanggang ikailang saling lahi. Third to fourth generation. Kung sa ating pong paglapit sa Panginoong Jesus na siyang naging sumpa dahil siya ibinigay sa cross, tayo po'y tumanggap na ng freedom, deliverance. Deliverance, freedom, to live the kind of life that God has given unto us. Victory! Meron po tayong pagtatagumpay dahil ang Panginoon Jesus ay nagtagumpay na sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng gawa ng kaaway. 2 Corinthians 2:14. The triumph of Christ. Triumphant Christ. At ipinangako po ng Panginoong Jesus sa mga sumampalataya na hindi lamang ang buhay natin ay dito sa lupa, kundi meron tayong gintong bahay sa langit. John 14:6, the promise of heaven. Adoption. Tayo po, sa pamumuhay natin dito sa lupa, hindi na po tayo servants, but we are heirs of God. Tayo po ay tagapagmana ng Panginoon. Kaya tayo po ay mayaman na walang measure yung kayamanan natin. We have rest in Christ Jesus. Matthew 11:28, alam po natin ito. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Marami pong tao na walang pahinga. And, ito po, maglalast ako dito. Luke 12:32. Hindi po tayo naghahangad ng ano pa mang kayamanan dito sa mundo. Because the promise of God is, it is the Father's pleasure to give you the kingdom. Hallelujah! We are kingdom citizen! Kahit narinito pa tayo sa lupa, but we have already this spiritual treasures na ating tinanggap sa ating buhay ngayon. Hallelujah! So we can face the new year freely, equipped and fulfilled to do God's plan and purposes. Kaya po natin gawin
mga kayamanan, kapangyarihan, presensya at biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos, kaya na po natin ganapin ang pinapagawa sa atin ng Panginoong Yesus sa pagharap natin sa bagong taon. We are very much equipped knowing na naunawaan natin na ipinasaliwa sa ating kaisipan at puso at damdamin at espiritu ang lahat ng kayamanan spiritually na nasa atin, pinag-aralan natin according to biblical principles. Hallelujah! Hallelujah! Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Ama, salamat po sa katotohanan na pinahayag mo sa amin ayon sa iyong salita. Amin pong narinig at itinako namin sa aming mga puso upang ang kayamanan ito na galing sa iyong salita, kapangyarihan at kayamanan at ang iyong presensya, kapangyarihan at biyaya na pinagkaloob mo na sa amin sa pagitan ng sakripisyo ng Panginoong Yesus sa krus sa Kalbaryo na ipinagkaloob mo sa amin. You have given us back all the treasures that you have already given to man. Thank you, Panginoon, sa kaunawaan. Thank you, Panginoon, sa biyaya at kapahayagan mo na aming tinanggap ngayong umaga. And we will go and make